Unang araw ng confirmation of charges hearing, binigyan diin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibasura na ng International Criminal Court ang kaso. Habang ang kampo ng mga umano'y biktima ng war on drugs, dismayado sa di pagsipot ng dating Pangulo sa pagdinig. Magbabalita si Camille Samonte. Umpisa pa lang ng confirmation hearing kahapon, nilinaw agad ni Pretrial Chamber 1 Presiding Judge Julia Antonella Motoc na hindi labag sa procedures ang pagpahayag nila na hindi dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig. Binasa sa hearing ang charges para kay Duterte, kabilang ang 2 counts ng murder at isang count ng murder and attempted murder na nangyari noong alkalde pa siya ng Davao City hanggang sa maging presidente ng Pilipinas. Sa opening statement ng prosecution, binigyan din nilang responsable si Duterte sa mga alegasyon. The commencement of the confirmation hearing against Mr. Rodrigo Roa Duterte is a reminder of the court's unwavering commitment to its mission to investigate and prosecute individuals for the most serious crimes of concern to the international community and to bring justice to the thousands of victims of the mass crimes and atrocities perpetrated in the Philippines. It is also a reminder that those in power are not above the law. Ipinresenta rin ng prosekusyon ang co-perpetrators o kasabwat umano ni Duterte. Kasama sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Geran. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Para naman sa Common Legal Representatives of the Victims o mga abogado ng mga biktima, nagsalita si human rights lawyer Joel Butuyan. Ipinahayag niya ang matinding pagkadismaya ng pamilya ng mga biktima dahil wala si Duterte sa pagdinig. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. Ayon naman sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, naaayon sa ebidensya ang pagdedesisyon ng korte at hindi sa pamumulitika. Ang estilo daw ng liderato ni Duterte at ang pagmumura ay pagpapakita umano ng pagiging bukas at sincero nito. Kasunod niyan, nagpasaring si Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind. Sabi pa ni Kaufman, sinusubukan daw ni PBBM na in-neutralize si Duterte. Binanggit din ni Kaufman ang dokumento na naglalaman ng transcript ng pag-uusap sa telepono ng 4 na tao na hindi niya pinangalanan. Ang isa raw sa mga ito nasa likod ng pag-impluwensya o pag-aayos ng mga testigo para sa ICC. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability.
So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Kasabay naman ng confirmation hearing, nagtipon ang kanyang mga taga-suporta dito sa tapat ng ICC. Meron silang mga banner, standee, pati mga baong banana cake, sandwich, banana Q at iba pang paborito raw ni Digong. Ang ilan nga sa mga nakausap namin dito, umabsent pa raw ng trabaho, makapunta lang sa ICC. I earned 100 euro today, but kinancel ko dahil nga napaka-importante sa akin ang araw na to. Si tatay ay hindi nag-iisa. Nandito kami palagi. Meron ding mga kampi sa mga biktima na dismayado sa hindi pagsipot ng dating Pangulo. Hindi ko alam kung makumbinsi nila ang korte, pero I think maraming Pilipino hindi makumbinsi na wala siyang intensyong pumatay. Ngayong tapos na ang opening statements ng prosecution at defense, nakatakda namang magsumite ng merit ang prosecution at mga biktima. Ang mga merit na yan ang susuriin ng korte kung may sapat nga bang basehan para panagutin ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity sa drug war. Kapatid, ako si Camille Samonte para sa 1PH.